Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Sunday mga lodi, no? Grabe. So medyo naging busy lang ang lolo nyo mga lods dahil ayun pa nga at medyo parang natuloy na yung aking trangkaso eh. Pero ano lang slight lang. Konti lang yung sakit. 'Di ba iba sobrang sakit ng ulo, sobrang pagod yung katawan, sobrang inuubo, sobrang sinisipon. Ako hindi, ano lang ako eh. Sakto lang. Sakto lang yung sakit ng ulo, sakto lang yung katamaran, sakto lang yung ubo, sakto lang yung sipon. Pero lahat meron ako. Meron ako lahat ng requirements, mga idol. Ano lang, medyo konti lang. Grabe. So kahapon di tayo nakapag-update mga idol kasi medyo may pinuntahan kami. So gabi na ako nakauwi at ayun nga, meron tayong saktong sakit. So medyo natulog na lang ako. Kala ko nga mawawala na ngayon pero ganoon pa rin. Meron pa rin akong sakto lang mga idol. Grabe. So mag-news tayo ngayon mga lods, no? Sa bago ang lata, syempre alam niyo na. Palike naman ang video natin kahit na medyo may saktong sakit ako para mawala na yung sakit natin. No, like lang ng video mga idol at syempre subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe, alam niyo na 'yan. At syempre, ayun, no? Positive lang mga idol, no? Grabe. So to, mag-news tayo ngayon ha. Unahin na natin. Punta muna tayo sa mga meron na akong mga news eh. Pero dalawin lang natin yung ibang mga site, no? O ano pinagkukuha natin ng news kasi medyo kanina, o iba dito sa news ko, kagabi ko pa na ano eh. Ayan ha. Stable coin yield war. White House hosts crypto versus bank. So magkakaroon nga tayo ng ito na ata yung isa na yan. Saan na ba yun? Ito na yan mga lodi. Nako, ito na yung iaano natin, i-news natin na yan. Pares kay George. 57 minutes lang to Parang ito kagabi ko pa to na Ito. Saan ba yun? Ito. The White House has officially confirmed that the next discussion on the stable coins will be held on February 10, Tuesday. Mga lods, no, Tuesday. This time, major banks or representative from JP Morgan, Bank of America, etc., yung mga representative ng mga malulupit na bangko na yan, will directly participate at the table, holding full-scale discussion with crypto industry representatives, including Ripple. Kasama dito yung mga idol, no? Siguro yung Coinbase, Kraken, something. Kasi merong 'di ba nung kahapon or last video natin, wala pala ako kahapon. Merong nag-comment doon na ba't parang kasalanan ng Coinbase, parang wala namang bilang yung opinion ng Coinbase sa ganito ganyan sa batas. Mga idol, yung Coinbase ang pinakamalaki. No, isa sa mga pinakamalaking crypto exchange sa buong US. Kaya may bilang yung sasabihin ni Brian Armstrong. Okay? No, hindi siya basta-basta lang na taong kalbo lang. Malapit din yon mga lodi. Marami ring mga big time ang naka-invest doon sa Coinbase. Kaya may bilang yung sasabihin nun. The biggest focus is whether to allow yield interest payments on stablecoin. Ito nga yung pinag-aawayan, di ba? Ito yung inopen ni Brian Armstrong eh. Gusto ni Brian Armstrong meron. Ang gusto naman ng bangko, wala. No, wala yung yield interest na yan. Banks are concerned about deposit outflows and financial stability risk. While the industry side is strongly pushing for a due of competitiveness and user adoption, no? So parang sinasabi ng dito, kung hindi nyo kaya, sumabay kayo. Lakihan nyo rin yung 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 tubo, parang ganoon. If the Clarity Compromise move forwards, regulatory clarity, including the Clarity Act, will make significant progress and accelerate institutional investment inflows can be expected. Ito yung sa Tuesday. Pag maganda yung usapan nila sa Tuesday, mga idol, mukhang magpupush through, magkakaroon ng progress. Especially for XRP community, this is a critical moment directly linked to Ripple stablecoin strategy including RLUSD. Let's keep close eye on the outcome. So ayun na nga mga lods, no? Tuesday magkakaroon tayo ng malupit na pagmi-meeting sa kasama ang mga malulupit na representative ng bangko at malulupit na representative ng mga crypto company o kung ano man yan, no? Crypto project, no? So ayan. Ayun yung isa. Ano pa tayo ba? The Bitcoin gap won't last forever. Cathy Wood addressed the question everyone's asking, if Bitcoin is digital gold, why has gold dripped
while BTC got cut in half, no? Tama. Kasi sinasabi nila, Bitcoin digital gold 'yan, di ba? Digital silver naman yung Ethereum, ganun pa nga eh. Ba't yung gold humataw pataas? Tapos si Bitcoin nahati sa gitna kasi from 120 naging 60k. Di ba? She said that correlation matters. Since 2019, the correlation between Bitcoin and gold returns in just 0.14. Basically, no correlation at all. Na? But here's the important part, she pointed out. Gold historically moved first. Bitcoin tends to follow. And when it does, the move is bigger. Ito nga yung hinihintay ng lahat. No? Nauna na yung Bitcoin, nauna na yung mga ating mga metals, no, precious metals, saka na susunod yung crypto. Gold has already sorry. Gold has already had its run and Bitcoin is still lagging. This disconnect isn't a failure. It's a setup. And she believes we may be watching it from again. So kumbaga parang mauulit lang yung nangyari dati na nauna yung Bitcoin and then sumunod nauna yung gold and then sumunod yung Bitcoin and then alt season. Parang ganun yan sinasabi niya rito, mga lodi, no? Dito naman, speaking of Ethereum, silver, the digital silver, the SEC believes Ethereum is not a security risk. Ayan na, dinesisyonan na agad wala nang kasong nangyari. Dinesisyonan na, no? Hence, no need to make it a priority in 2026. It stays off the radar for now, no? So, wala na. Kumbaga, yung Ethereum kasi talaga, mga lods, kasi nakapagtaka nga dati bakit inibisigan yung Ripple o yung XRP pero yung iba hindi. Sinama na din ba't yung Ethereum hindi nyo inano? Ito na, sinagot na kayo. No, it's not a security risk. Okay? Nagot yan. Ito mga idol natuwa lang ako dito kahapon ba to? Kahapon ko to nakita o kagabi. Alam niyo ba sino nag-post ng XRP na chart na to? Si Sian Gasa, mga idol. Kilala niyo naman ang ating pambansang Marites, 'di ba? Sabi niya dito, mga lods, nakabili ako ng marami sa dip, around 1.2. Sana naman magtuloy ang rally in Jesus name. Buddha, Inshallah. Pakisama sa prayers nyo, please. Sabi niya pa dito, Diyos ko day, nakakaba naman pala yung ganito. Parang maiihi ako sa brief. Nakakaba. Ba't kasi bumili pa ako? Malay ko ba sa crypto? Pero alam ko dati nagki-crypto na to kasi nung nakaraang bull market, may mga pinopost siya dati ng mga dollar sa crypto daw Sabi niya, pero hindi natin sure kung totoo. Pero ngayon, nag-post siya na bumili siya ng XRP. XRP mga lods, nakabili daw siya sa 1.2. Profit na siya ngayon kasi yung XRP nasa 1.4. Kung sa 1.2 siya bimili, asan yung niya? 1.2. 1.24. Lalim. Sabihin natin dito, mga idol. Nakabili siya dyan. Ilang percent na? Nag-up siya ng 20% and then ngayon up siya ng 13%. Positive yung kanyang buy, no? Yung bili niya positive, mga lods. Ako naman, hinihintay ko siyang pumunta kahit half lang, mga lodi. Alam niyo naman ako kasi 50% boy. So, pag bumaba siya ng 50%, diyan na ako magi-start ulit, na? Iba magsabi na, iniwala ka palang bababa siya ng 50%, ba't di ka mag-short? Para pagdating doon ng 50%, saka ka mag-long. Ayoko Siyempre, probability lang yan, mga idol, no? May probability na bumaba siya dyan, may probability rin na hindi siya bumaba dyan. So, ang mangyayari dyan, kapag bumaba siya dyan, yun ang confirmation. No, i-confirm ko lang na umabot na siya ng 50%, no? Nung etong dulo-dulo na yan. So, na siya, kumbaga, discounted na siya ng 50%, sabi nga, no? So, actually, kapag umabot ng 50% yan, hindi pa rin hintayin ko pa dito banda yan Mga dito banda, ayan. Para para sure. Di ba?
Tapos, yung iba may diskarte. Ito na, ano ko to sa GC namin eh. share ko sa inyo. Ito yung dulo niya, no? So, bumaba talaga yan dyan. So, pwede pa siyang bumaba, mga lord. Pero kapag yan tinagos niya na, confirmation na yan na aangat na daw. Sabi ng tropa kong malupit. So, ayan. Pag tinagos niya yan, medyo asahan nyo na medyo mag-up siya ng konti. No, konti lang naman. Pang mga ano lang 'yon, pang mga swing trader, mga lodi, no. Pero sa long term, marami pwede mangyari diyan. Sa mabilis na oras lang 'yon, mga lods, no. So, ayan. Ayun yung diskarte natin ngayon, hintay natin, mga lods, no. Okay. Okay, napindot ko iba na naman. So, ito. Ayan na nga, no, medyo nagkaroon ng pagbili, no, si Sian ng XRP kahapon. Kahapon ba to? February 6, ng isang araw. Mga idol, no. Kasama na natin siya nag-invest sa XRP. Marami kasi sabi niya, no, nakabili ako ng marami sa deep. Magkano kaya yung marami, no? Curious tuloy ako kung magkano eh. Wala kasing comment dito lagi. Bawal mag-comment kay Sian eh. Kasi ito mga lods, no, nagkaroon ng ano, no, si Jed ba do o si si Jed nga, mga lods, no. Kasi si Jed Macaleb, mga idol, tama ba? Ayan. Humiwalay siya sa Ripple, no. Tatlo ata yan sila. Si Jed, si Arthur Brito, si David Schwartz, no? Tatlo ba? May isa pa ba? Alam ko tatlo lang eh. So silang tatlo, kasi si Brad, ano na siya eh, kumbaga CEO siya eh. Hindi siya yung sa gumawa eh, parang ganun. So, yung tatlo na yan, no? Ngayon, humiwalay si Jed sa Ripple at gumawa siya ng sarili niya. Basically, parang XRP din, pero siya yung gumawa, si Jed, no? Humiwalay siya sa iba, humiwalay siya sa Ripple, parang kumalas siya eh. So sabi dito, I always said there was something odd about Jed. Sabi, no? Hindi ko alam kung sino si Jed dito sa dalawa to, o baka si Jed. Sabi dito, si Jed sold all his XRP, and during the SEC versus Ripple case, no inquiry on him, just Brad and Chris. Ibig sabihin, si Chris Larsen pa pala, ayun pala. No, si Arthur Brito, si Chris Larsen, si David Schwartz, at si Jed. No? So, ang sinasabi dito, mga lodi, nung oras na nagkaroon sila ng kaso sa SEC, wala siya, hindi siya matagpuan, mga lods, no? Ang gumaganap lang talaga si Brad Garlinghouse at si Chris Larsen, no? Tapos kinapi daw yung XRP ledger code, which in all fairness was his too. Kasi siya rin naman, sila rin naman gumawa nun. Kumbaga, sa kanila yon. No, so may key siya, nagayahin yun. Kahit na umalis na siya siguro, nagayahin ko yan. Kasama ko sa gumawa niyan eh, parang ganun, no? And start the same thing pretty much. But call it XLM. So parang parehas lang din ng XRP ledger, pero XLM yung ginawa, no? Parang parehas lang. Is one of the first people, if not the first, to own a BTC exchange. Alam nyo, sila nga yung gumawa ng Ripple. Marami nga nagsasabi na sila rin yung gumawa ng Bitcoin. Ginawa nila yung XRP. Ayun yung perfect, yung Bitcoin, yung beta test coin, kaya nga BTC, beta test coin daw yan. XRP yung pinaka-final product. So, siyempre, normal lang na magkaroon siya ng mas maraming Bitcoin, di ba? Then, he sell it. And very soon, after it, the biggest hack in crypto, and is still not completely sorted to this day, kung sino man yung hack noon, 2016 na ata yun, o 30, nakalimutan ko na. I want to be clear, these are just my personal speculation, nothing more, but to me, something doesn't see quite right, no? Kasi meron dito, mga lodi, no?
Holy fudge, sabi niya rito. Epstein may have bought Mount Gox. Ito yung yung na-bankrupt dati na Mount Gox. Epstein and Stellar, Jed McCaleb, may have been involved with each other after all. Nako, patay tayo dyan, no? So, sa Magic 4, yung isa, napunta sa masama. Hindi, joke lang. Hindi natin alam, mga idol, na. Pero, ito kasi sa Epstein file to, mga lods, So, nagkaroon ng nagkaroon sila ng involvement, mga idol, no? So, yun, naghihinala lang naman yung mga kasamahan niya dati. Pero sabi nga, mga lodi, kumbaga tayo yung gumawa ng XRP Ledger, Tapos nung nagkakaso, nawala ka, gumawa ka ng sarili mo, binenta mo lahat ng XRP mo, di ba? Tapos gumawa ka ng sarili mo, which is yung XLM. Meron pa naman ako XLM. Kasi para sa akin, Magic 3 yan, XRP, XLM, tsaka HBAR. Yung pang-apat ko, marami kasing pwedeng pang-apat mga idol No, sa mga ISO compliant na coins pwedeng XDC, pwedeng Quant, pwedeng marami. So, ginawa ko, wala dun sa nabanggit yung binili ko. Bumili ako ng Kronos. So, ayan, no? So, hindi ko sinasabing bumili kayo ng mga sinabi ko, mga idol, do your own research, di ako financial advisor. Huwag kayo masakin para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong coins, mga idol, no? So, nagkakaroon sila ngayon ng issue rito, lalabas kaya si Jed McCaleb at lilinawin ito, mga idol, no? At eto naman, nako, XRP holds above. Ito kasi yung sinasabi dito, mga idol. Kung titignan natin yung chart, no? XRP holds above 2024 price level. Kumbaga, parang nag-iisa lang ata yung XRP na simula ng 2024, nung presyo ng 2024, nasa ibabaw pa rin siya, which is 1.4. 'Di ba? Pero lahat ng coins, lahat ng Bitcoin, Ethereum, lahat yan, nung presyo ng 2024, mababa na sila ron, mga lods, no? Tingnan natin sa na lang natin tingnan, sa CoinGecko. So, kung titignan mo yung max, mga idol, 2024, XRP, nandito siya, no? Kumbaga nasa ibabaw pa rin. Ayan. Nasa ibabaw pa rin siya ng price ng 2024. Kasi yung 2024 niya, nasa 29 pesos lang siya. Pero ngayon, nasa 83 pa rin siya So, nasa ibabaw pa rin siya yan, ng presyo ng 2024. So, tingnan natin yung Bitcoin. Tingnan lang natin. Noong 2024, okay. Sa ibabaw naman siya. Malaki kasi yung 2024 Ano ba naman yan? Kasi may 2024 na 2,000 Pero, yung 2024, ito kasi, no? Noong 2024, nag 6,000 na siya. Pero nasa ibaba na siya nun. Ayan. Ayan, 2024 na yan, So, nasa ibaba siya. Check natin Ethereum. 2024. Ito. So, ang 2024 niya, 200,000. Di ba? So, nasa baba na rin siya. 100,000. Halos kalahati, baby. Last. Solana. Solana. Number 7 na. Dahil na nauna sa kanya. 2024, grabe. Kahit 2025, 2024 niya, 14,000 So, nasa ilalim na siya. So, pero sa XRP, nasa ibabaw pa rin siya ng 2024. 'Di ba? So, ayun yung sinasabi dyan, mga idol, no? Tapos, eto naman, mga idol, ito, parang ano to inspirational quotes. Kasi meron tayong isang malapit na news Bago yun, ito muna. Wake up, sabi dito mga idol, no? XRP is designed to be the backbone of a multi-trillion dollar system. If you're still waiting for someone to give you a permission to buy, you're going to sit there and watch institutional money suck it all up. Patience with XRP isn't a virtue, it's freaking strategy, no, mga lodi. Alam nyo, isa yung mga itong susunod na news natin, which is naniniwala ako dito
Pero yung susunod na news natin, ito yung reason, no, kung ba't parang na-confirm ko, no? At sana ma-confirm nyo rin, no? Kasi totoo to eh. Na-confirm ko na XRP is the one, mga lods. No, hindi ko sasabing bumili kayo, sabi ko nga, do your own research. Kasi mga lodi, si Pampius, madalas ko to nasama dati sa news natin eh, yung mga sinasabi niya na talagang pro XRP to, mga idol, no? Ngayon, merong nag-chat sa kanya. Basahin muna natin yung chat. Hey Pampius, our team would like to offer you $25,000 o USDT for one post on X. Tingnan nyo isang post lang. $25,000 mga lodi. Alam niyo ba kung magkano yung 25,000? 1.5 na ata yan, million sa peso Tingnan natin. Kasi ang 16,000 ata ang 1 million sa atin eh. 25,000. 1.4. No? 1.4 million isang post lang. Mga idol, ang tindi nun. Ito yung gagawin niyang post. No? Ito yung requirement sa post para mabayaran siya ng 25,000. Tag Ripple and call it a scam. Share that you sold all your XRP. Blame Ripple plus influencers for wealth distraction. Kumbaga, sasabihin niya, tatag niya yung Ripple. Sabihin niya, binenta ko na lahat ng XRP ko. Kasalanan ng Ripple yan. Tsaka yung mga influencer. No, na puro sinungaling na sinasabi maganda daw yung Ripple pero hindi naman. No, naloko ko ganun. Hindi dagdagan ko na lang. Pero ayan. You can put it on your own words but it is a requirement to include all of the 3 points mentioned above. We can send you 50% of the USDT before posting and rest upon completion. Only if you're open to it. No, kumbaga babayaran siya mga idol, no, para siraan, no, ang Ripple o ang XRP, mga lodi, no. Anong sinabi niya? Ayan. I just received a private message offering me 25,000 to defame Ripple and XRP. A paid script telling me exactly what to say. Call it a scam. Claim I sold everything. Blame Ripple and influencers for wealth distraction. Let that sink in, sabi niya, no. So ask yourself, who is funding this campaign? Ang tanong, bakit sila nagfa-fund para siraan yung Ripple at XRP, di ba? Who benefits if XRP defame? Sino makikinabang? And how many accounts you see daily attacking Ripple are not organic voices but paid proxies following the same script? Di ba? Kaya wag kayong magtaka kung yung ibang mga malalaking influencer talagang minsan makikita nyo magpo-post sila, no? Nakikita ko yun, hindi ako nila magbanggit, yung mga sikat na influencer. Minsan magpo-post sila ng masama tungkol sa XRP and then paglipas ng mga ilang linggo, biglang hindi na ulit masama yung post nila sa XRP. Ibig sabihin, kinuha lang nila yung pera kasi per one post yeah? Ayan for one post lang, 25,000. Isang post lang. So yung ibang makikita mo nasisiraan yung ganito, yung ganyan. Syempre maraming maraming mga followers yun. Sabi mo million yung followers niya. Isang post lang niya, mababasa na ng ilang million yun. O sabihin natin 500,000 makabasa, kalahati na lang. Di masama na agad yung tingin nun sa XRP at sa Ripple. Bawas agad ng mga pwedeng maging investor. 'Di ba? Ang tanong, sino nga may kinabang, 'di ba? This is how narrative and engineered with money. And if they are this desperate now, imagine what they are trying to stop from coming next. I will not be bought, but I will expose it. 'Di ba? Mga lods, grabe. Sa akin wala ba mag-BPM? Hindi. Kasi tinanong ako paano? Tinanong ako ni boss alam niyo tong news na to. Tinanong niya ako, sabi, paano pag ikaw? Sabi ko, hindi yun kasi wala mo lang followers
Hindi, sa YouTube. O, di ba? Sa YouTube, mga idol. Bigla kayo magugulat, magpo-post ako na wala na pala. Ganito na pala. Ibig sabihin, bayad na ako nun. Huwag kayo maniniwala. Hindi. Siyempre, masisira naman ako sa mga audience ko niyan. Di ba? Para sampa yung ano mo, para sampa yung pera kasi na mga ganun, maliit lang yan eh. 1.4. Ah. Kasi ganito yan eh, no? Paano yung iba, yung mga believers ng XRP? Halimbawa lang halimbawa ito si Pampius. Kinuha niya, nag-post siya ng isang beses, pero yung binayad sa kanya, binili niya rin ng XRP. Matuturing ba nakatraderan yun sa XRP community? Di ba? Hindi, pero ako hindi ko alam eh. Actually, ayoko maging plastic sa inyo. Ang YouTuber eh talagang ano yan. Kaya lang ang isipin. Pero nangyari na sa akin to dati. Natatandaan niyo yung nag-promote tayo ng sugal nun. Di ba? Actually pinromote ko lang yung kwento ko lang. 3 araw ko lang pinromote yun. Mga loads. Tapos may mga nagkwento, actually hindi ko naman talaga alam eh na ganun yung kitaan doon. Kumbaga dahil nga YouTuber ka, itatry mo lahat ng pwedeng pagkakitaan, di ba? So, nag-promote tayo ng ganun. Tapos nakita ko, oh my God, ano nga, may kita nga dito. Sabi ko, medyo malaki rin pala yung kita dito. Pero yung mga nagko-comment sa akin, yun yung mga tropa ko na eh. Kumbaga, parang mga araw-araw na nagko-comment sa akin yan. Halimbawa, sila King Shangsheng, yan, sila Skylab, sila Phil Habis. Bigla sila magko-comment na ako, hindi, wala naman, puro kami talo. Sinasabi mo, panalo, pero puro kami talo. Hindi naman kami nanalo. Naubos lang yung pera namin. So, dun pa lang, malulungkot ka na syempre, araw-araw mo nang binabasa yung comment ng mga tropa, parang pamilya na yun eh. Tapos, kaya tinanong ko sa sarili ko, saan kaya galing yung perang binibigay sa akin? Naisip ko noon na, yun nga, galing yun sa mga audience na nag-register gamit yung code mo. So, ang ginawa ko, hindi na ako nag-promote nun. Simula nun, tinigil ko, 3 days lang yun eh. Tapos nag-sorry naman ako sa mga idol natin eh. Sabi ko, tsaka talo sa trade yun eh. Ayun yung mga panahon na addicted ako sa trade. No? So, sabi ko, hindi na tayo magpo-promote niyan. Kasi, ganun, ayun yung kalakasan ng sugal, online sugal nun, yung mga bambam, yung mga tawag dun, yung, iniklik mo yung mga bomba-bomba, ayun yun. So, hindi na tayo nag-promote, mga idol, no? Actually, sinabi ko na nga na wag na sila maglaro nun dahil wala naman nanalo dun. Ang bandang huli. Kasi tinry ko lang talaga yun nung una. So, eto, kung sakaling alokin tayo nito, siguro, hindi ko alam. Di ba? Hindi natin alam, mga loads, no? Pero, ang isisipin ko na lang dyan, siguro, yung mga nanood tsaka nagtiwala sa akin, pagdating sa XRP. At magagawa bang traderin yung mga army sa halaga lang sa ganyang halaga ng pera. 'Di ba ganun lang 'yun, mga idol. Pero sa tingin ko hindi rin talaga eh. Mga lods eh, no? Yung titrade na lang ako kaysa ganyan, mga lods. Di sa nagiging ako Di sa binubuhat ko yung bangko ko Alokin niyo ako, sige, alokin niyo ako. Try niyo akong alokin. Tignan natin, mapapahiya ako. Hindi. Wala na, hindi naman tayo naalok eh. Basta ang kalupit lang nito, no? Kasi, imagine tama yung sinabi niya rito. Sino yung nagpopondo para siraan yung XRP? Sino yung magbe-benefits pag nasiraan nila yung XRP? 'Di ba? At gaano nakadami yung mga content creator na nabayaran para siraan yung XRP? Para silang nagkakalat para talagang ayaw nilang umangat yung XRP. Ang tanong, bakit ganun? Ganun ba kalupit ang mga idol? Kasi yung Bitcoin niya, Ethereum, di naman ginanyan eh. Di ba? Kumbaga sobrang takot nila sa XRP na ito na siguro yung mangyayari. Nako, siguro once na lumipad yung ma-adapt yung XRP, ubos siguro lahat talaga ng mga token. Kaya siguro nagtutulong-tulong na yung mga shitcoin o yung mga coins na sikat ngayon, tas alam nilang mawawala sila kapag
inadapt global yung XRP. No, siguro sila yun. Bakoy, pondo tayo kasi pag umangat yung XRP, tangyari tayo lahat, puy. Wala na tayong silbi. Ganun yung mangyayari. Kaya kailangan mapigilan natin yung XRP. So, tara, tulong-tulong tayo, pondohan natin yung mga No, ganun, di ba? Ano sa palagay nyo, mga Lodi? Sino? May comment nyo ako sa tingin nyo sino yung mga nagpupondo dyan. Diba? Tapos itag nyo ako. Ayan. Ito yung last natin. Intindi na ito, mga idol. Sabi ni Sam Altman, kilala niyo ba si Sam Altman, yung sa OpenAI, sa ChatGPT? Sabi niya rito, artificial intelligence won't replace humans. No, hindi yun yung sa mga movie na napapanood nyo, napapalitan tayo ng mga AI. But humans who use artificial intelligence will replace those who don't. Example, mga idol, no? Halimbawa lang yung mga teacher, halimbawa lang. Sa tingin niyo ba balang araw mapapalitan na yung mga teacher ng mga AI o artificial intelligence, o mga robot o computer? Haharap na lang yung mga student sa isang malaking monitor. Tapos pwede sila magtanong, sasagutin sila ng ChatGPT doon, may monitor, 'di ba? May mic, 'di ba? Magkakaroon ng exam, ganito ganyan. So, yung mga teacher mapapalitan na. Pero kung sino marunong gumamit nung AI na yun, sila na yung magkakatrabaho. 'Di ba? So, ngayon nga mga idol andito na tayo yung sa technology kasi doon na talaga tayo papunta. Nung nakaraan, usapan nga namin yan nung tropa ko kasi bumili siya ng sasakyan manual. Tapos napag-usapan namin yung mga sasakyan ngayon na yung iba hybrid, yung iba full electric na talaga. Tapos nasasabi niya na, alam niyo, doon na talaga pa tayo papunta no? Sa technology, ma-adapt na natin lahat yan. So kung ikaw, old school ka, kasi siya old school siya talagang manual lang siya Actually, hindi ko alam kung marunong siya mag-drive ng ng electric Na may mga ganun may mga ganun kasi mga idol no, nasanay sila sa manual, hindi sila sanay sa automatic o electric car. Pero ito yon no, yung sinabi dito ni Sam na kung gusto mong hindi ka maiwan, mga lods, no, kung ano yung ipapalit, dapat alam mo yun. 'Di ba? Lalo na sa mga office. Kasi hindi na makikilos ng ng kusa din yung mga AI Meron pa ring guide yan ng tao. So, kumbaga magtatrabaho pa rin yung tao, gagamit lang siya ng AI para mapunan yung trabaho na yun. 'Di ba? Mas madali, mas komportable. No, parang ganoon yung sinasabi niya rito, mga idol. Kaya ako, kasi yung siyempre mga anak ko, iniisip ko, anong course nyo? Kasi ako naiisip ko, technology na agad. Pag lumaki sila, magkaiba na yung technology. Dapat hindi sila papahuli sa technology kasi may iwan sila pagka ganun. 'Di ba? Yung kumbaga yung skill, magiging skill na rin yung may alam ka sa mga technology. Skill na 'yan. Pwedeng magiging ganyan na yung hiring, no? Sa mga sino may alam gamitin yung ganito na app, mga ganun, no? Ano sa tingin niyo, mga idol? Pero sa ngayon sa enjoy na lang din natin yung mga buhay natin ngayon kasi sabi nga nila masyado tayo mabilis Yung technology natin ang bilis. Kumbaga naiiwan, kumbaga hindi pa na-enjoy ng ibang generation yung ganitong sistema. May papalit na agad na bagong trending, bagong technology, nako. 'Di ba? So, ayun lang. Ayun yung natin ngayon mga lods no. At mamayang gabi try ko mag-upload ulit, no, mag-update sa inyo. Pero for now, importante itong news na to na magkakaroon ulit ng meeting sa Tuesday para linawin na, no? At sana maging matuloy na at umusad yung ating Clarity Act o yung regulation natin. Sana mapasa na yan, mga idol. Ayun lang yung aking hinahangad-hangad, mga loads. No, siguro kaya isa sa mga nagdi-delay yung mga ayaw kasi alam nila may kinabang dito XRP tsaka RLUSD. No, kaya yung mga pumipigil diyan, baka sila rin yung nagpopondo sa mga troll farm. Troll farm ng politiko. Sa mga nagbabayad, no, para siraan yung XRP, mga idol. No? So ayan.
Ayun yung lang news natin ngayon mga Lodi. Sana enjoy nyo kahit maikli lang. Actually talagang pinilit ko lang talaga mag-update ngayon. Rinig nyo naman sa boses ko na meron pa akong runny nose at runny mouth. So ayan. Kita-kits tayo mga idol ha. Ito na yung ano ko. Isang gagawa na akong thumbnail. Kita-kits tayo mga Lodi. Maraming salamat sa mga nanood. I-like nyo yung video natin mga Lods. Please. Napakalaking tulong na yan sa channel natin. Magandang araw sa inyong lahat at What's up, what's up, what's up? Sup is that.